May mga senyales na kapag nakita mo sila, malalaman mo kaagad, huwag kang pumasok. Ang kwentong sasabihin ko sa iyo ay tungkol sa gayong palatandaan, isang maliit ngunit napakadilim na simbolo, isang nakatagong babala na nakatago sa mga billboard ng real estate na madaling binabaliwala ng maraming tao. Hindi ako sigurado kung maniniwala ka, ngunit kung ikaw ay nasa paglalakbay upang mahanap ang iyong pinapangarap na tahanan, makinig ng mabuti. May karatula, isang asul na logo ng sunflower, na kapag nakita mo ito sa isang billboard, tumakas. Hindi dahil ito ay isang ordinaryong tatak ng real estate, ngunit dahil sa likod nito, may mga pintuan na hindi nagbubukas, ay mga kahila-hilakbot na mga lihim na walang sinuman ang nangahas na pag-usapan. Dati akong katulad mo, nasasabik tungkol sa pag-asam ng sarili kong tahanan, na may mapayapang mga araw sa mga suburb, kung saan ang mga presyo ng bahay ay makatwiran at ang espasyo ay maluwang. Pero ang naranasan ko, hinding-hindi ko makakalimutan. Isang paglalakbay, isang maliit na bahay sa isang liblib na bayan na tinatawag na Tom's Cove, at ang unang naramdaman ko nang makita ko ang billboard, mga asul na sunflower, ay isang katakot-takot na premonition. Ang mga pinto sa bahay na iyon ay hindi katulad ng anumang nabuksan mo. Naglalaman ang mga ito ng matingkad na bangungot, walang katapusang itim na espasyo, at isang hindi nakikita, malamig na puwersa na nag-alis ng buhay at dahilan ng mga nangahas na hawakan ito. Pinagmasdan ko ang mga taong kasama ko sa bahay na naglalaho, at napagtanto ko na hindi ko kayang umalis sa lugar na ito ng normal. Gusto mo bang malaman kung ano ang naghihintay sa likod ng tansong pinto, ang malamig na tansong susi, at ang mga hiyawan na umalingaw sa dilim? Gusto mo bang marinig ang tungkol sa mga nakakatakot na misteryo na walang sinuman ang nangahas na sabihin? Kung ang sagot, samahan mo ako sa bahay na iyon, kung saan ang dilim ay hindi lamang kadiliman, at ang katahimikan ay ang tahimik na hiyawan ng mga kaluluwang natigil magpakailanman. Alam mo, hindi lahat ay mapalad na makahanap ng isang lugar na tinatawag na dream home sa unang pagkakataon. Lalo na kapag ikaw ay bata pa, walang gaanong pera, at naghahangad ng isang mapayapang lugar, isang lugar na tunay na pag-aari. Ako ay 27, ang edad kung ang karamihan sa aking mga kaibigan ay nangungupahan pa, at pinangarap kong magkaroon ng sarili kong tahanan, isang lugar kung saan makahinga ako sa malaking gulo at makatakas. Sinimulan ko ang paglalakbay na iyon, naghahanap ng bahay. Ngunit ang katotohanan ay hindi simple. Ang mga presyo ng bahay ay mahal, ang mga bahay sa lungsod ay hindi maabot, at ang mga suburb ay nagtataglay ng maraming lihim na walang nagsasalita tungkol sa nagpunta ako sa hindi mabilang na mga open house, naglakad sa mga kapitbahayan, mula sa masikip na kalye hanggang sa mga desyerto na nayon. Sa tuwing magbubukas ako ng bahay, puno ako ng pag-asa, ngunit pagkatapos ay nabigo. Malinaw kong natatandaan ang pakiramdam sa unang pagkakataon na nakakita ako ng billboard ng real estate na may logo ng asul na sunflower. Lumilitaw ito sa mga palatandaan ng real estate sa lahat ng dako. Noong una, inisip ko lang ang logo na iyon bilang tatak ng isang brokerage firm. Isang palakaibigan at maliwanag na simbolo tulad ng sunflower sa gitna ng mainit na tag-araw. Ngunit unti-unti, nagsimulang mag-flash sa loob ko ang isang hinala, isang pakiramdam na ay mali. Parang silent warning. Pagkatapos ay sinundan ko ang mga karatula sa pisara, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Tom's Cove. Isang lugar na hindi alam ng maraming tao, kung saan tila tumigil ang oras.
Sa isang kalsada na tinatawag na Son Plenty Road, mayroon lamang 5 bahay na tahimik na nakatayong magkakasama na parang tahimik na saksi sa isang hindi masasabing kwento. Pagtapak ko pa lang ay may kakaibang pakiramdam na kumakalat sa buong katawan ko. Hindi takot o gulat, ngunit pagkalito na may halong labis na kuryosidad. Ang mga bahay, hindi kalakihan, hindi masyadong maganda, kahit medyo luma, ngunit may kung anong bagay sa kalsadang ito ang dahilan kung bakit hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Ang tanda ng sunflower ay nagliliyab pa rin sa maputlang sikat ng araw, isang hindi pangkaraniwang highlight sa malawak na katahimikan. At pagkatapos ay nakita ko siya, si Anders, ang ahente ng real estate. Isang lalaking may mga mata sa likod ng makapal na salamin, ang kanyang tingin ay hindi kailanman nagtataksil sa kung ano ang nasa kanyang ulo. Ang ngiti ni Anders ay parang ngiti ng isang taong higit na nakakaalam kaysa sayo, nakakaalam ng mga bagay na hindi mo pinapayagang malaman. Mahina ang boses niya, ngunit bawat salita ay naglalaman ng hindi nakikitang banta, isang hindi nabubunyag na lihim. Magugustuhan mo ang lugar na ito, sabi ni Anders, na parang nagpapadala siya ng hamon. Ito ay hindi katulad ng anumang bahay na nakita mo kailanman. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o bahagi lang ito ng isang maingat na choreographed act. Ngunit nang makita kong muli ang asul na sunflower na logo sa isang kalapit na billboard, napagtanto ko na hindi nagkataon na nakarating ako sa lugar na ito. Noon nagsimulang magbago ang mga bagay. Nararamdaman mo ba ito? Ang mapayapang kapaligiran na iyon ay nagtatago ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa anumang bagyo doon. Ang bahay na iyon, ang bayang iyon, at ang kalye na iyon, lahat ng iyon ay naghihintay, parang isang bitag na handang mahulog. Ngunit ang bitag ay hindi para sa mga tagalabas, ngunit para sa mga taong tulad ko na nakapasok dito, hindi na makabalik. Pagpasok ko sa pinto, biglang nag-iba ang atmosphere. Ito ay hindi na isang mapayapang katahimikan, ngunit isang bagay na makapal at mabigat na halos nakakasakal. Tumingin ako sa paligid at bukod sa akin at sa broker na si Anders, may 3 pang bisita, isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang at isang dalaga. Sila Helen at Seb, na tila simpleng magsasaka, mabait at sabik na magsimula ng bagong buhay. Pero ang napansin ko lang ay ang dalaga, si Whitney. Si Whitney ay hindi katulad ng sinumang nakita ko sa isang open house. Siya ay may magulo na itim na buhok, mga patak nito na bumabagsak sa kanyang mukha, at pagod na mga mata na parang isang taong dumanas ng insomnia. Ang kanyang kilos ay malamig at nakalaan, tulad ng isang sentinel na nagbabantay ng isang lihim na, kung mabubunyag, ay magdudulot ng kapahamakan. Ang una kong impresyon kay Whitney ay higit pa siya sa isang bisita. Siya ang tagapag-alaga ng bahay na ito, o kahit isang bagay sa loob nito. Ang pag-uusap ni na Whitney at Anders ay isang tense, walang salita na labanan ng talino. Marahan silang nagtalo, ngunit ang bawat salita ay parang isang malamig na kutsilyong tumutusok sa hangin. Hindi iyon ang napagkasunduan namin, sabi ni Whitney, nanginginig ang boses ngunit determinado. Tugon ni Anders, lalong hindi komportable ang ekspresyon niya. Hindi mo maaaring iwasan ang mga tao magpakailanman. Walang sinuman sa amin ang nakaunawa sa nilalaman ng argumento,
Ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin, na para bang ang bawat salita ay nagdadala ng potensyal na panganib at ang bawat aksyon ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na trahedya. Ang bahay mismo ay isang misteryo. Maliit sa labas, ang loob ay isang bukas na espasyo na may bawat detalye mula sa 70 na nagdadala ng kakaibang kadiliman. Ang mga dingding ay natatakpan ng lumang pattern na wallpaper, kulay abo at puti na may mga gasgas kung saan-saan na parang nagkukwento ng nakalimutang kwento. Sa ibaba ay may sala, isang simpleng kusina, isang hiwalay na pag-aaral na higit kong napansin. Ang pag-aaral na iyon ay puno ng mga libro at mga nakakalat na bagay. Ang mga bookcase ay nakasalansan ng mataas ng mga libro sa matematika, filosofiya, at mga larangan ng agham na hindi ko lubos na mauunawaan. Ang mga tala-arawan, mga lumang larawan, at mga souvenir ay nakakalat sa paligid na para bang nagmamadaling umalis ang may-ari, na iwan ang lahat. Lumingon si Whitney sa study, nagsimulang maghalungkat sa mga drawer at tambak ng mga libro na may pagtataka sa mukha. Parang may hinahanap siya, marahil ang sagot sa mga misteryo ng bahay na ito. Tapos bigla siyang tumigil. Ang isang lumang tansong palayok sa mesa ay gumawa ng bahagyang kalabo. Dahan-dahang inilabas ni Whitney ang isang malaki at mabigat na tansong susi sa kanyang kamay. Nakatayo kaming lahat nagyelo. Ang susi na yon hindi katulad ng anumang nakita ko. Makapal at mabigat, sobrang lamig na ramdam ko ang lamig na nagmumula rito, na para bang hindi sa mundong ito ang susi. Nagbago agad ang mood ng lahat. Ang mukha ni Anders ay kasing lamig ng bato, na para bang ang susi ay nagalit sa kanya nang hindi makontrol. Maputi ang mukha ni Whitney, nanginginig ang mga mata ngunit determinado pa rin. Nag-aalalang nagkatininan sina Helen at Seb, hindi sinasagot ang mga tanong sa kanilang mga mata. Ang bahay na ito, ang mga taong ito, at ang susi na iyon, lahat ng ito ay isang palaisipan na hindi namin malutas. Nagsimula akong magtanong tungkol sa nakaraan ng bahay, tungkol sa mga dating may-ari nito, tungkol sa kung bakit kinakabahan si Whitney, at tungkol sa kung ano ang sinusubukang ilihim ni Anders. Ngunit ang mga sagot ay nababalot pa rin ng makapal na ulap na nagpapahirap sa paghinga. Ang hangin ay napakasakit na ang bawat paghinga ay hirap na hirap. Bawat segundong lumilipas ay isang kutsilyong tumutusok sa aking isipan na nagsasabi sa akin, hindi ito ordinaryong open house. At ang brass key na iyon ang susi sa pintuan ng bangungot na malapit ko nang harapin. Ang mga pintuan na iyon, ang susi na iyon, para silang isang masasamang laro, na pinipilit kaming pumasok dito nang walang pagpipilian. At sa bawat minutong lumilipas, mas naging sigurado ako na ito ay higit pa sa isang paglalakbay sa pangangaso ng bahay. Ito ay isang laban para sa kaligtasan. Nang kami ay nakulong sa bahay, ang lahat ng pag-asa ng pagtakas ay tila nakasalalay sa mga mahiwagang pintuan sa aming paligid. 6 na pinto, bawat isa ay isang palaisipan, isang portal sa kadiliman na walang nangahas na tuklasin. Nagsimula akong kumuha ng mga tala, pinag-aralan ng mabuti ang bawat pinto. Ang pangunahing pinto ay bumukas sa walang katapusang espasyo na naglalaman ng kakilakilabot na pagkamatay ni Anders. Ang pinto sa pag-aaral, kung saan natagpuan ang tansong susi, ay puno ng mga lihim.
Ang pinto sa banyo sa ibaba ay sarado na parang isang libingan, habang ang mga pinto sa silid tulugan at sala sa itaas ay hindi malinaw na mga daanan, puno ng kakaibang tunog at panginginig sa bulugod. Si Helen ang unang nawala nang subukan niyang buksan ang isa sa mga pinto ng kwarto. Ang tanging nakita ay kakaibang pabilog na sugat sa kanyang mga kamay, sariwang dugo na bumabad sa kanyang manggas, nag-iwan ng masakit na kawalan na hinding-hindi mapupunan. Naghanap kami ng mga sagot sa gusot na tumpok ng mga libro sa bahay. Ang mga talaarawan, ang mga teorya tungkol sa semi-portals, kalahating tunay, kalahating haka-haka na mga sipi, semi-passages, ay parang mga makamulto na pinto na maaaring humantong saan man o maging isang permanenteng bita. Ipinaliwanag ni Whitney na ang mga pintong ito ay hindi mapipigil, na ang pagbukas ng mali ay maaaring makaladkad sa atin sa ibang mundo o lamunin ng walang katapusang kadiliman. Sa gitna ng pagkalito at kawalan ng pag-asa, napilitan kaming subukan ang bawat pinto ng isa-isa, na may pagtaas ng sakit, pagkawala at presyon ng oras. Ang mga unang pagtatangka ay nagtapos sa mga hiyawan, malalakas na kalabog, at mahiwagang pagkawala. Ang bawat pinto ay isang larong buhay o kamatayan. Hindi alam kung kailan ito kamatayan, kung kailan ito makatakas. Sa isang pagtatangka, si Helen ay kinaladkad sa kadiliman na may bilog, dumudugong mga sugat sa kanyang mga kamay. Ang imahe ay pinagmumultuhan kami na lumilikha ng tunay na kaguluhan sa pag-isip. Ang mga salungatan, hinala at takot ay unti-unting nanaig sa aming isipan. Patuloy na ipinaalala sa amin ni Whitney ang mga patakaran, kung ano ang hindi namin magawa, ngunit ang presyon ng kaligtasan ay naging dahilan upang ang lahat ay tila gumuho. Kawalan ng magawa at kawalan ng pag-asa. Unti-unti, dinaig kami ng di nakikitang puwersa, binalot kami ng paghihiwalay at kawalan ng pag-asa. Hindi na namin alam kung sino o ano ang paniniwalaan. Binibilang ng tagapagsalaysay ang mga araw sa bahay, isang hiwalay na mundo kung saan walang sinuman maliban sa amin ang nakakaalam na kami ay umiiral. Sa wakas, napaatras si Whitney ng isang di nakikitang puwersa. Naiwan akong nag-iisa, ang tagapagsalaysay, naiwan sa pagitan ng mga pader at walang katapusang kadiliman. Walang nakaalala na nag-i-exist kami, na para bang isang bangungot lang ang lahat na walang nangahas na paniwalaan. Kung isang araw ay makatagpo ka ng asul na logo ng sunflower sa isang real estate board, mangyaring lumayo. Ito ay hindi isang simbolo lamang, ngunit isang babala ng panganib na nakakubli, isang pinto na humahantong sa kadiliman kung saan walang pagbabalik. Narinig mo ang kwento ko. Naunawaan mo na may mga pintuan na hindi dapat buksan, mga lihim na hindi dapat matuklasan. Mag-ingat kung minsan, ang isang bahay ay maaaring maging isang permanenteng bitat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nandito pa rin ako, nag-iisa sa dilim ng bahay na walang daan palabas. Walang Anders, walang Helen, walang Seb, walang Whitney sa tabi ko. Para silang mga multo, kinalimutan ng panahon at ng mundo.
Hinanap ko, sinubukan kong intindihin, sinubukan kong sabihin sa sinumang makikinig, para patunayan na hindi ako baliw, na totoo ang kwentong ito. Ngunit ang bawat tala, bawat bakas ng bahay, ng mga taong nandoon, ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Ang mga kotse sa kalye ay hindi nakarehistro, ang may-ari ay walang mga anak, na parang lahat ay nabura sa memorya ng mundo. Hindi ko alam kung may nakarinig na ba ng mga pintuan na yon o ng asul na simbolo ng sunflower na yon. Pero kung meron man, I pray they never set foot in them. Ang buhay ko ngayon ay isang serye ng mga malabong alaala, mga panaginip na kaakibat ng katotohanan, mga gabing walang tulog sa pinakamatingkad na bangungot. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng mga kamay ko sa tuwing humahawak ako sa pinto. Dahil alam ko, sa likod ng pintong iyon ay walang katapusang kawalan, isang kadiliman na nilalamon ang kaluluwa, at kamatayan ang naghihintay sa mga hangal. Kung ikaw o sinuman ay naghahanap ng bahay, at biglang nakita ang asul na sunflower na logo sa billboard, mangyaring huwag pansinin ang pakiramdam ng babala. Lumayo ka. Takbo. At ang kwentong ito ay isang paalala, isang babala, at isang hamon din. Maglakas loob ka bang humakbang sa pintuan na yon?